Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So, i-update ko lamang kayo sa lagay lang ating panahon. Ngayong araw ho ng Martes, bale June 3 na ho, 2025. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Importante yan para sa ating mga latest weather update. Sa kasalukuyan ho, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami kasi nagtataka sa atin bakit daw ang lalakas ng mga pagulan na nararanasan madalas sa hapon po at sa gabi. So ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan na apektado na tayo ngayon or nandito na tayo sa rainy o tag-ulan season na tayo. Southwest monsoon po at localized thunderstorm ang nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So unahin na muna natin mga kaibigan, ang area po ng Zambales at Bataan ay makakaranas po ngayong araw June 3, Martes ng 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan. So mag-ingat po yung mga lugar na yan mga kaibigan ko. At kung titignan nyo mga kaibigan, madalas meron tayong tinatawag na thunderstorm advisory na nangyayari nga po minsan sa hapon at sa gabi yung mga pag-uulan na yan na tumatagal minsan ng 1 hanggang 2 oras. So apektado po ng kalat-kalat na mga pag-uulan na may kasamang pagbugso ng hangin ang mga probinsya po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan dahil po sa pamumuno ng thunderstorm, bunsod po ng umiiral na habagat. Yan po mga lugar na yan ay makakaranas ng 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-ulan. So narito na ho ang ating forecast weather condition mga kaibigan. Sa area ho ng Zambales at Bataan, sinabi ko na yan, ay weather condition, monsoon rains, ibig sabihin yung pabugso-bugsong pag-uulan dahil sa southwest monsoon. So paalala ko, mag-ingat tayo sa banta ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po, sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at the rest po ng Central Luzon kasama ng Batanes ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang mararanasan ho yan sa hapon at sa gabi po dahil ho yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So yung mga lugar na yan mga kaibigan, pinapaalalahanan sa banta ng pagbabaha. So linisin na natin yung mga basura. Huwag na natin hintayin magbaha pa ng biglaan mga kaibigan ko. Kung titignan nyo, may nangyari kasing pagbabaha din doon nga po sa ilang bahagi ng Mawab, sa Davao de Oro. Kung titignan nyo, grabe yung pagbabaha. Biglang bugso kasi ang pag-uulan dyan dahil sa thunderstorm, tapos ang daming basura. At yun, nagkaroon ng biglang pagbabaha. Pero humupa din naman yan nung nagkaroon ng clearing operation nung nalinis na yung mga basura. So wag na nating hintayin na ganyan pa yung mangyari, especially sa area ho ng Metro Manila. Kaya nga po lagi tayo nagpapaalala sa inyo. Ang ilang bahagi naman ng ating Luzon ay makakaranas po ng cloudy skies with isolated rains and thunderstorm pagdating po sa gabi dahil pa rin po sa southwest monsoon. So paalala ko din, mag-ingat sa banta ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area ng Visayas kasama ng Mindanao, yung mga lugar dyan mga kaibigan, apektado naman ng mga localized thunderstorm. So maganda maging alerto at maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ngayong buwan po ng June mga kaibigan, inaasahan natin na 1 at max na hanggang 2 bagyo ang posibleng nating maranasan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi nakakapagtaka dahil nga po tag-ulan season, ang habagat po mga kaibigan ay nag-a-attract ng mga bagyo o bumubuo, posibleng nagbubuo ng mga bagyo mga kaibigan sa loob labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi kagaya sa tag-init, easterlies madalas, hindi naman niya nag-a-attract or nagbubuo ng mga cloud cluster or mga low pressure area. So mas maganda mga kaibigan, nagiging handa tayo ngayon pa lamang. So yung mga paghahanda na dapat natin gawin, ginagawa nyo araw-araw yung paglilinis ng mga basura, lagi tayo maging updated sa lagay ng ating panahon para hindi tayo nabibigla. Ito pa mga kaibigan, ipapaalala ko din sa inyo mga kaibigan ko, ngayong buwan po ng June, ina-expect natin first week ay may posible tayong i-monitor nga po na bagyo or mga tropical depression. Yung mga tropical depression mga kaibigan ngayon, nakikita natin, wala tayong nakikitang posible pang magiging malalakas na bagyo. Pero dahil nga po napakahaba ng tag-init, simula January mga kaibigan at May, ngayon pa lamang talaga mag-i-start ang tag-ulan, and expect natin na kauna-una ang bagyo na mabubuo ngayong 2025
posible itong maging malakas. And ipag-pray natin na hindi po ito maging isang ganap o maging isang super typhoon category. Huwag naman sanang mangyari. Ang gusto lang naman natin kapag tag-ulan season, yung mahihinang bagyo lang. At may mga senaryo kasi tayong tinitignan mga kaibigan ko, no? Yung mga bagyo na dadaan sa ating bansa, may mga posibilidad dyan ng mag-recurve, no? Or lumihis. Yung iba kasi dumadaan, pumapasok sa par at tumatama sa ating Philippine landmass. Yung iba naman lumilihis. Kaya nga po napakalaki din ang pakinabang, no, ng bundok ng Sierra Madre na siya pong titigil, no, nagpapahina ng mga hangin na humahampas po sa ating bansa. So mga kaibigan ko, mga kababayan, sa ngayon, yan munang update ko sa lagay ng ating panahon. Meron pa tayong update mamaya. So dyan lang kayo, please huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.